Class sa grammar bala, tandaan nyo lang nga ang S form sang nouns kag verbs, baliskad na sila in meaning. Okay? Let's not make the definitions complicated. Nouns, naming words. Tanan-tanan nga mga pangalan, nouns. Verbs, action words. Mula na, hindi na pagpalawiga. Okay, nouns, naming words, verbs, action words. Any word that expresses action is a verb. Diba sa nouns may singular and plural. Singular kung isa, plural kung damo. So kung ang noun is cat, singular na sa kay isa. Dugangan mo S para magplural. Cats. Sa noun na sa. Kung may S plural, di ba la? Ang ipares mo naman nga verb, action word, ipares mo naman nga verb sa iya, baliskad na ang paggamit sang S. So, sa verb naman, kung sa noun, kung may S plural, kung wala S singular, sa verb naman, kung may S singular, ipares mo siya sa singular noun. Kung wala S, ipares mo siya sa plural noun. Okay? Example. The cat sleeps on the mat. The cat ang noun, sleeps, verb, sleeps. Notice ang verb dira with S. The cat sleeps on the mat. Pero maghambal ka, the cats, plural ang noun, the cats sleep. Ang verb wala na S, on the mat. So, baliskad. Diba? Tandaan nyo lang, amula na ang discrepancy para hindi ka malipat. The cat sleeps. Kung naka-plural ang noun, may S. Ang verb wala S. The cat sleeps on the mat. The cats sleep. Sleep. Verb sleep. Action word. The cat sleeps on the mat. The dog barks at the stranger. The dogs bark at the stranger. Baliskad ang meaning sa ila form. Ha? Tandaan niyo lang para hindi kang malipat, noun versus verb. Okay?